maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maubusan ka, katropa. Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Hindi minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos.
Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at ka-gunners. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga ka-gunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun? Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Inaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ayun o. Good evening sa iyo, Los Biminda. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay mga kaibigan Lopez. At siyempre po mga kaibigan, abay nako si Kuya Jun Roan nanonood. Yung pong ating isa sa aspirant ng Seller 45, Eagles Media Riders Club. Nasaan kaya si Kuya Jun Roan? Nasa barko ka ba Kuya Jun o nakalapag ka ngayon sa Pantalan? O namamasyal ka ngayon dyan? Saan ka bang bansa nandun ngayon Kuya Jun? Yan po isa natin sa aspirant po ng Seller 45, Eagles Media Riders Club. Kung nandito yan, sigurado lagi namin kasama yan. Minsan Kuya Jun chat kita, usap tayo, meron lang ako siyang i-advise ha. Okay sa mga kaibigan at
Okay, at kaugnay nga niya mga kaibigan at mga katropa, no, ay tunghayan natin ngayon ang report tungkol po doon sa naging pahayag ni Barangay Chairman ng Barangay Katmon, Chairman Brian Manapat, hinggil sa kanyang mensahe tungkol po sa issue nga noong Barangay Hall na evacuation center at ginawa nilang Barangay Hall. Pakinggan po natin ang report. Narito ang Millennial Online TV News Update. May nakalaang pondo ang Barangay Katmon sa lungsod ng Malabon para sa pagtatayo ng kanilang barangay hall na dapat ay hiwalay sa pondong binigay ng DPWH. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng Malabon City at hindi ni dating Malabon City Mayor Lenden Oreta. Kaugnay nito, nilabag ni ex-Mayor Lenden Oreta ang isinasaad sa batas hinggil sa pagpapagamit ng evacuation center at paglabag din ni Barangay Chairman Brian Manapat na tanggapin ito bilang pansamantalang barangay hall. Ang nasabing evacuation center ay para lamang sa mga biktima ng kalamidad at hindi para gawing opisina ni Kapitan Manapat. At hindi rin sumunod sa ating batas ang DPWH sa National Building Code at maging sa mga patakaran ng Commission on Audit sa demolition. At kaugnay nga nito ay pakinggan natin ang naging mensahe ni Barangay Chairman Brian Manapat. Good evening sa lahat. Good evening po. Ayun, sa kaalaman po ng lahat, yun po yung last day namin dito sa Malabon Evacuation Center, dito po sa Bias Compound. So, nanawagan po kami sa lahat ng ating mga kabarangay dito sa Barangay Katmon na mag-aayos po kami ng mga gamit. So, bukas, August 16, pansamantala po munang magsasara po muna kami ng barangay kasi ayusin po namin kung saan kami lilipat. Sabihin ko po kung saan tayo lilipat. So, ang new location po natin, magre-resume po kami ng Monday. Sa mga nakakaalam po, alam ko naman, alam niyo iba, doon po sa Hernandez Street, sa bahay po namin, doon po tayo magbabarangay pansamantala. So, doon po tayo magkikita-kita. Patuloy po yung aming serbisyo para sa mga taga-barangay Katmon. Inya lang po, hindi rin nabigay sa atin yung Super Health Center area ng barangay doon. So, hindi po tayo makakapag-barangay sa ngayon doon dahil wala pa may mga tao pa po doon sa Super Health Center na which is doon talaga sa ano dapat yung barangay hall natin. So, pansamantala, doon po muna tayo sa bahay namin. Pagagamit ko po yun ng libre, wala pong babayaran ng barangay. So, marami rin pong nag-o-offer sa amin pero syempre ayoko rin makaabala. Tapos, doon naman po sa ating magiging blatter area, PCPC, Bausi, doon po natin gagawin sa bahay po o sa parking Kagawad Dino Ortega. Yung dating kagawad po natin, nag-offer po siya, libre din po, walang bayad. Doon po mag-i-stay ang mga tanod, ang mga BCPC personnels, doon po sa parking. Malapit lang din po sa bahay, Hernandez Street lang po. Yung blatter, doon po tayo. So, salamat po, Kagawad Dino, sa pagpapagamit ng iyong lugar. Good evening po sa lahat ng mga bumabate. Yes po.
Good evening po, Doc. Si Doc John Robert Paravilla. Good evening, Doc. Ayun. Yes po, kaya natin. Yun, may paglilinaw lang po tayo sa mga issue po, no? Nagtatanong kasi kung bakit tayo nandito sa Malabon Evacuation Center. So, hindi naman po namin kinukuha to. Hindi namin talagang gusto rin mag-stay dito kasi alam naman po namin ang buong council na itong buong building na ito ay Malabon Evacuation Center. So, ang nangyari lang po way back 2019 nung pinagawa po ni Mayor Lenlen yung Super Health Center sa originally na na plan niya. Nandun po ang Barangay Katmon multipurpose. No? So, yung multipurpose na yon nagamit po ng Super Health Center, halos lahat ng space doon nagamit nila. So, kami po, pansamantala rin, pinag-stay kami ni Mayor Lenlen dito sa may Malabon Evacuation Center. So, hindi naman namin kukunin to at hindi po kami para magmatigas, para hindi umalis dito sa lugar na to. Yun nga lang po, talagang sayang lang kasi nandito sa Justice Compound, nakikita namin yung Justice, yung People's Park, so nakapaligid sa atin, mga kapulisan, at malapit sa health center. Kaya lang talagang ganun po, kailangan namin ibigay sa city. So, anytime po, tomorrow is start na. Possible na sila na yung mag-handle nitong Malabon Evacuation Center. Also, yung pong multipurpose hall na ginagamit po natin for events. May mga nakapag-birthday na po dyan, binyag, bibu, mga ganon. Meetings, hindi na rin po yun sa kasalukuyan, hindi na rin po ang barangay mag-handle nun. City na rin po. Even yung burulan po, yung burulan na pinagawa rin po ni Mayor Lenlen, sila na rin po ang kakausapin para makapagpaburol po doon. Parang sa Super Health Center yung mga gusto magpaburol doon po magsasabi at hindi na po sa amin. Ayun, pakita ko lang po, no, para matapos yung issue about dito. Ito po yung 2019. Ito po talaga yung proposed plan dyan. Ayan, Malabon Evacuation Center, hindi naman po namin ginusto yan. Talagang ginagamit lang po sa amin, pero hindi naman po sinasabi na kukunin namin. Ito po talaga yung original na plano dyan. Ito yung Katmon Multipurpose Hall. At ito po yung Katmon Super Health Center. Medyo malabo lang po, pero 2019 to, medyo naitago ko lang. Kaya pinapakita ko po sa inyo. Lahat po ito, lahat ng nakita nyo ito, nung panahon po ni Mayor Lenlen Oreta, yan po nagawa yan. So, kung natatandaan nyo, nagbarangay pa po kami sa Dampa, doon sa may malapit sa Go Zone. No? Nagre-renta po kami doon, kaya napakamahal talaga ng renta. Yung renta po doon is 50,000 yata a month. So, yung panahon na yun, si Mayor Lenlen naman po nagbabayad doon. Ang city po, yun yung pinaka tulong sa amin ng city kasi nga yung Super Health Center nagamit na po nila lalo na nung panahon po nung pandemic, no? Ayun. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung about sa construction po ng bagong barangay hall, no? Yung dating basketball court po dito sa tabi po ng ng evacuation center. Ayun, meron pong budget yon. Ang budget po nun is 78 million galing po ng DPWH. Hindi binibigay sa akin ng DP yun, syempre. Hindi naman parang magtiwala sila na ibigay sa akin yung buong 78 million. At wala rin po kay Mayor Jane Sandoval yung budget na yun. So yung mga
mga netizen po na nagpa-comment, kung nasan yung budget, nasa DPWH pa po yun. At lalong-lalong wala rin po kay Mayor Lenlen Oreta. Yun po yung katotohanan doon. Kasi maraming comments mali-mali naman. Maraming shared post, yung mga caption nila, mali-mali. Wala pong ganon. Wala pong sinasabi na nasa barangay ang budget or nasa akin. Ang budget po ng barangay, yung ginagamit po ng barangay. Pero yung pampagawa po ng barangay hall mismo, nasa DPWH po yan. Kaya may nagtanong, bakit kasi hindi tinutuloy yung pagpapagawa ng barangay hall? So, may mga mistakes po kasi, may nangyari dyan na demolish po yung basketball court na wala raw pong demolition permit. So, inaamin naman po yata ng kontraktor. May pagkakamali or na-late lang po ang pag-apply nila ng demolition permit. So, kung sakali na nagkamali, sana merong sanction or kung may penalty, willing naman po magbayad yung kontraktor. Hindi po ako yung kontraktor ng gagawin barangay hall kasi wala po akong alam sa mga ganyan sa pagpapagawa ng building. So, hindi ko po kaya yung mga ganon. Tsaka sobrang laki, 78 million po yun. So siguro kung mabibigyan tayo ng permit from city, alam ko naman po inaayos ng mga contractor yon. Kung mabibigay po nila yon, matutuloy po yung ginagawang barangay hall. 3 stories po yon. Sa first floor, second floor, barangay hall po. Tapos yung third floor, basketball court po yon. Tabla. So makakapaglaro na tayo sa magandang laruan. Magkakaroon na ng tablang basketball court ng Barangay Catmon. Kaya lang, siguro maayos din yan sa mga susunod na panahon. Next po, baka may tanong. May tanong. So, magandang gabi po sa mga nanonood ngayon. Ayan, sino po tatakbong mayor sa 2025? Sabi ni Joshua Relano. For ano lang po info lang din po sa lahat. Hindi po ako yung tatakbong mayor. Tatakbo po si Mayor Lenlen Oreta, si Congresswoman J. Lacson Noel, at si Mayor Jeannie Sandoval. Huwag ako, yung mga bashers dyan, ako binibira nyo, hindi mo ako tatakbong mayor. Ayun, good evening po sa lahat ng nanonood. Also, yung pong ating yung ating barangay hall na may budget na 78 million through the effort din po yan ni Kong J para sa DPWH. Kasi kung hindi rin po dahil kay Kong J, hindi rin po magagrant yung ating barangay hall. Yun. Tapos, next issue po, yung mga nag-share post nga, no? Kasi para sa ating mga supporters, kaya nababasa ko yung mga message nyo. Thank you po sa mga comments nyo. Thank you po sa support sa barangay. Pero alam nyo yung mga shared post, yung mga nagko-comment, huwag nyo nang sagutin. Kasi parang nasa 50 dummy accounts or trolls yung mga nagko-comment. So wala nang mangyayari. Kahit sagutin nyo nang sagutin, no? Medyo maging ano na lang kayo. Sigasuin na lang natin yung buhay natin. Tapos may nagsasabi pa, may nagko-comment pa ron na paawa effect daw po tayo. Hindi tayo paawa effect. Masarap-sarap ng buhay ko, ba't ako magpapaawa? Nakakaawa lang yung ating mga constituents kasi maapektuhan po lahat Lahat yan maapektuhan. Siyempre, kung for example, may kukuha po ng any certifications in the agency. So kung kukuha sila, medyo magugulo. Naghahanap pa sila kung nasa ng barangay hall. Kung may magpapablatter, di ba? Yun yung nangyayari. Kaya lang ngayon, mas pinili namin na isang lugar lang po, sa Hernandez lang. Para naman hindi magkaiwa-iwala yung mga tao. Sa mga lupon, sa mga nag-hearing, sa ngayon, wala pa kami pwesto pero may mga nag-offer naman po. Maraming salamat po dun sa mga nag-offer ng lugar nila. Kaya lang ako, as much as possible, ayoko makaabala kasi ayoko, siyempre, kung pagagamit niyo yung lugar niya, medyo abala po yun. Ayun.
Ano pa bang issue natin? Yun, thank you po sa mga concern nyo. Magandang gabi rin po sa inyo. Sana nandyan lang kayo palagi, no? Nag-live po ako para masabi lang sa inyo na bukas, pansamantala po muna, wala mo ng office ng barangay. Kung nakikita niyo po, nandito pa yung mga staff. Naglilipat pa rin po kami. Kasi sobrang dami po ng gamit ng barangay. Sobrang kailangan pa namin yung mga gamit. At marami dito ay naka-audit. Hindi naman pwedeng pamigay na lang to, itapon. So yun. Malinaw na ba tayo? Sa issue nung ayun. Good evening po sa lahat ng mga homeowners presidents na nagme-message pa rin ngayon. At nagko-comment, nanonood, salamat po sa inyo. Tsaka ulit po, dun sa mga nag-o-offer po ng kanilang mga lugar, maraming salamat po sa inyo. Originally po, meron pa rin tayong pwesto. Ito pa rin po yun. Ayan. Atmon Multipurpose po ang nakalagay. This 2019. Lahat po yan ginagawa po dati ng panahon ni Mayor Lengen Poreta. So ngayon, kung kami magpapaalam, gustong gamitin multipurpose, hindi na po sa amin. Sayang kasi gamit na gamit natin yung lugar na yan. Pati dito po sa evacuation center, huwag naman sana magkaroon ng kalamidad, sana huwag naman, pero sana magamit din ng maayos yung building na to. Kasi sayang naman kung matitenga lang. Yun po. Salamat po sa lahat ng support sa mga nanonood ngayon. Pakishare nyo lang din para malaman po ng mga tao kung saan magiging barangay natin. Sa Monday po, resume po kami ang magiging barangay hall po. Sa bahay ko po, sa Hernandez Street. Yung baba lang po ng bahay ko ay pagagamit ko, ha? Hindi po lahat yun. Hindi hanggang sa taas. Yung baba lang po talaga. Tapos libre po yun. Wala pong babayaran ng barangay. Ayaw din namin mag-rent eh. Kasi ang mahal eh pag nagrenta ka ng isang building o isang lugar. Napakamahal po. Tsaka kailangan namin talaga yung malaki. Anyway, yung bahay ko, maliit lang naman yun. Pero sana sana kayanin namin yung serbisyo. Mag-a-announce po kami for the next day kung ano-ano po yung mga serbisyo na kailangan natin. Kanina po natapos yung session namin ng mga kagawad. Wala naman pong kumontra, lahat naman po payag po sila. Sa Hernandez Street lang po yung bahay ko. Lapit lang po. Yung mga kagawad, thank you sa inyo, sa ating mga kagawad, sa lahat ng suporta nyo rin. Siyempre, even si Kagawad Judy nag-o-offer din ng lugar niya. So, sana na lang makapag-servisyo pa rin kami ng ayos sa inyong lahat. Sana mas magandang serbisyo para sa lahat. Ayun, yung mga tanong pa po. Thank you po sa lahat na nagme-message. Baka mamaya ako na kayo replyan lahat. Sana hindi tayo pasukin ng mga dami accounts dito. Ulit-ulit, hindi po ako nagbabait-baitan, hindi po ako mabait. Salbahe po akong tao, pero depende po sa kaharap, no? Ayun. Thank you po sa lahat ng comments nyo. Mamaya ko na lang po babasahin ito lahat. So, may nagtatanong din kung ano raw tatakbuhin ko next election. Ano po, hindi po ako mag-mayor ulit, hindi po ako magkokong, hindi rin po ako mag-vice, at hindi rin po ako magkokonsehal. Dito lang po sa barangay, napakarami pa natin problema, napakarami pa nang aayusin. Kaya dito lang tayo. Barangay Katmon lang po. Thank you po. Ayun, nagko-comment. Kaya natin. Pinakita ko lang sa inyo to, no? Para alam niyo lang. Ito talaga yung peso ng Barangay Katmon.
Admon Multipurpose Hall nakalagay dito. Again, yung burulan po, hindi na po kayo sa barangay magpapaalam. Parang sa Super Health Center na po kayo magpapaalam sa sakali man. At isa pa, hindi lang po mga taga-barangay Katmon ang makikinabang ng ating burulan. Kahit nag-ibang barangay po, pwede na raw po magpaburol dito. Kasi dati, inuna ko lang talaga, puro taga-barangay Katmon, syempre. Yun naman ang napag-usapan namin dati ni Mayor Lendel na unahin namin yung mga taga-barangay Katmon. Kasi nandito naman yung burulan. Anyway, alas lahat naman ng barangay dapat may sariling burulan. Yung mga katabi nating barangay, meron din naman. Ayun. Thank you po sa mga messages. Ang malaga heart. Thank you po sa inyong lahat. Tama po yun, laban lang po tayo. Pero wala naman akong kalaban eh. Kasi hindi naman po ako yung mga kandidato. No? Okay na? Okay na kayo? Dito pa po yung mga staff ng barangay. Hanggang ngayon, nag-aayos pa kami dito. Hanggang ngayon, kailangan pa namin hakutin lahat ng gamit. Hanggang bukas na to. Sa ngayon, hindi na kaya to eh. Siguro, bukas, Sabado, Linggo, kailangan maayos na namin lahat, pati yung pagdilipatan. So, pasensya na po kayo. See you on Monday sa bahay ko po, sa lahat ng kukuha ng mga requirements na kailangan nyo. Mag-a-announce na lang po kami kung ano yung mga lilimit namin, tsaka yung lugar. Siyempre, ang barangay hall, kahit doon sa bahay ko, ganoon pa rin. Monday to Friday, 8 AM hanggang 5 PM. Yun lang po. Thank you po sa lahat ng nanood. God bless po sa ating lahat. Gandang gabi po. Pahinga na tayo. Okay lang po yun. May mga nalulungkot. Okay lang po. Kaya natin. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Rosel Lopez para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.